Ipinanganak si Tang Angkin noong September 7, 1992 sa lungsod ng Huangshi sa lalawigan ng Hubei, Japan. Isa lang siyang ordinaryong babae na may mataas na pangarap. Gusto niyang maging isang star. Karamihan sa mga tao ay hindi natutupad ang ganitong pangarap. Pero noong 2013, nagsimula itong maging totoo para sa kanya. Noong August 13, 2013, sumali siya sa SNH48 bilang isang trainee. Kung hindi ka pamilyar sa 48 group system, narito ang maikling paliwanag. Nagsimula ito sa AKB48 sa Japan. Mayroon silang regular shows sa theater, pakikisalamuha sa fans at halalan kung saan ay bumuboto ang mga fans kung sinong kakanta sa mga sikat na kanta. Hinahati ang grupo sa mga team na may letra, tulad ng Team A, Team K at Team B. Revolusyonaryo ang sistemang ito na ibig sabihin ay pwedeng sabay-sabay na mag-perform ang iba't ibang team sa iba't ibang lugar at ang tagumpay ng bawat miyembro ay nasa kamay ng fans. Nang magpa siyang management na palawakan ito sa ibang bansa, nabuo ang SNH48 sa Shanghai. Masipag magtrabaho si Tang, 3 buwan lang matapos siyang maging trainee, noong November 2, 2013, ginawa niyang unang niyang pagtatanghal sa teatro. Pagkalipas ng 9 na araw noong November 11, natanggap niyang balitang pinapangarap ng bawat trainee. Na-promote siya bilang opisyal na miyembro ng team. Noong March 12, 2014, ginawa niyang unang recorded debut niya sa EP na Heart kung saan ay lumahok siya sa isang B-side na kanta na Ai ni Mio Kangai Tamita. Hindi siya ang pinakasikat na miyembro. Sa 2015 annual popularity ranking, ika-28 siya. Hindi mataas at hindi rin mababa. Hindi rin siya nakapasok sa Senbatsu, ang piling grupo ng mga top member na kumakanta sa mga sikat na kanta. Pero mahal pa rin siya ng mga tao. May mga pumipila para lang mag-cheer para sa kanya. Siya ay may tangkad na 168 centimeters, payat ang pangangatawan at mukhang bata. Pero may taglay siyang karisma ng isang bituin. Ang tunay niyang charm ay ang kanyang positibong ugali at kabaitan. Maraming nagsasabing ang ngiti niya ay napakaliwanag. Tinawag siya ng mga fans na Angel. May ilan pang tumatawag sa kanya na Sweetie Angel. Gusto niyang magningning, gusto niyang tumayo sa stage at maging pinakamaliwanag na bituin sa lahat, kahit hindi siya nasa harapan ng formation. Noong March 1, 2016, bandang alas 7 ng gabi, pumasok si Tang sa Cafe di Flore kasama isang babae. Ayon sa mga nakasaksi, hindi siya maayos umasta, balisa, naiirita at masama ang kanyang mood. Umakyat silang dalawa sa ikalawang palapag at umupo sa isang sulok. At narito ang unang kakaibang detalye. Ang upuang iyon ay direktang nasa ilalim ng security camera na isang blind spot. Ibig sabihin anumang mangyari sa mesa na iyon ay hindi na maire-record. May staff na lumapit para kunin ang kanyang order. Umorder si Tang ng chocolate cake, bilog, balot ng tsokolate at mukhang masarap. Pero hindi ngumiti si Tang. Ayon sa server, tinawag niyang pangit ang cake at nagsalita siya ng agresibo. Humingi raw ng paumanhin ang kasama niya at sinabi na masama lang talaga ang araw ni Tang. Umalis ang server at pagkatapos nun, bandang 7:45 hanggang alas 8 ng gabi, may mga nakarinig ng 2 babaeng malakas na nagtatalo sa ikalawang palapag. Mataas ang boses at mainit ang argumento. Ilang minuto lang ang lumipas, tumakbo pababa ng hagdan si Tang na susunog ang kanyang buong katawan. Ang manager ng cafe na kalaunan ay nakilala lamang bilang si Juan ay agad na tumawag ng emergency services. Nagpanik ang mga customers at tumakbo palabas. May isang kumuha ng fire extinguisher pero kahit nang tuluyang mapatay ang apoy, malala ang pinsala. Si Tang ay nagkaroon ng paso sa 80% ng kanyang katawan. Isinugod siya sa ICU ng Shanghai Hospital. Desperadong nagtrabaho ang mga doktor para mailigtas siya. Buhay pa siya pero wala na siyang malay at lubhang wasak na ang kanyang katawan. Agad na naglabas ng pahayag ang management ng SNH48 sa social media platform ng Weibo na kinumpirma ng biktima ay ang kanilang artist na si Tang. Sa parehong pahayag may ibinahaging nakakapanghinang balita. Kailangan ni Tang ng blood donation dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. At agad tumugon ang mga fans.
Mahigit 40 mga fans ang nag-drive ng ilang oras sa matinding traffic ng Shanghai para lang mag-donate ng dugo para sa kanilang angel. Pinalitan nila ang kanilang profile picture at banner na may mga mensahe nagsasabing pagaling ka Tang. Ang mga fans at staff ay nag-ipon ng pera para lang tumulong sa gastusin sa ospital at nag-donate na kahit anong kaya nila para sa pamilya ni Tang. Nagsalita rin ang mga kasama niya sa team tungkol sa nangyari. Isa sa kanila ay si Deng Yanfeng na hindi nag-post sa social media dahil abala siya sa pagtulong. Pumunta siya sa blood donation clinic para mag-donate ng dugo para kay Tang, pero tinanggihan siya ng clinic. Pero kahit ganun pa man ay sinubukan pa rin niya. Inanunsyo ng management ng SNH48 na silang sasagot sa lahat ng gastusin sa ospital ni Tang dahil daw sa kalagayang pinansyal ng kanyang pamilya. Nagulat ang mga fans sa balitang ito. Para sa kanila, sobrang generous ng kilos na yon at hindi karaniwan para sa kumpanya. Noong March 8, nagdaos pa ang grupo ng benefit concert sa Star Dream Theater para makalikom ng pera para sa gasto sa gamutan ni Tang. Noong March 4, sumailalim si Tang sa una niyang operasyon. Nagkaroon siya ng skin grafts sa mga mata at eyelids, mga braso at mga tuhod. Tinanggal din ng mga doktor ang patay na laman mula sa kanyang mga paso. Nang sandaling magkamalay si Tang, tinanong niya ang kanyang mga doktor na isang masakit na tanong. Papangit na ba ako? Nang malaman ito, agad na pumunta sa ospital ang kanyang ina. Halos hindi siya mapatahan sa iyak. Samantalang dumating naman ang mga pulis sa cafe para imbestigahan ang insidente. Pagpasok nila sa cafe, agad nilang napansin ang malaking sunog na marka sa hagdan, ang lugar kung saan nasunog si Tang. Tinanong nila siya kung saan siya nakaupo at nakumpirma na ito ay nasa isang blind spot ng CCTV. Walang nai-record na video na nangyari bago ang sunog. Ang tanging ebidensya ay ang mga video at litrato na kuha ng mga nakasaksi at dumaraan na mabilis na kumalas sa internet. At narito ang isang mahalagang detalye tungkol sa unang pahayag ng mga pulis. Nang unang kumpirmahin ng Shanghai Baoshan Authorities ang insidente, inilarawan nila ito bilang isang babaeng sinilaban matapos makipagtalo sa kanyang kasama. Pero matapos ang investigasyon, nagbago ang opisyal na kwento. Naglabas ng final na pahayag ang Baoshan District Police na aksidente raw ang nangyari. Ayon sa kanila, nagsimulang apoy dahil si Tang ay naglalaro umano ng lighter pagkatapos ng pagtatalo nila ng kanyang kasama. Sinasabing natapon ang likido sa loob ng lighter sa kanyang coat na siyang nagliyab. Kumalat daw ang apoy sa kanyang madaling magliyab ng damit tulad ng down jacket at silk stockings. Dahil dito, mabilis na lumala ang sunog. Nakakagulat din ang iminungkay ng cafe na maaaring may mapanganib ng pag-iisip si Tang na parabang gusto niyang saktan ang sarili. Para sa marami, ang pahayag na ito ay tila sinadyang isisi ang lahat sa biktima. Sarado na raw ang kaso pero hindi naniwala ang mga tao. At narito ang mahalagang bagay tungkol sa apoy at hindi ito nagsisinungaling. Nang simulang suriin ng mga tao ang mga detalye, unti-unting gumuho ang opisyal na kwento. Isang lighter, natapong likido, isang coat stockings. Posible ba talagang magdulot ito ng 80% na paso sa loob lang ng ilang minuto? Noong March 3, isang news program na tinatawag na Morning News ang naglabas ng segment kung saan ay sinubok nila kung madaling magliyab ba ang stockings. Iba't ibang brand ng stockings ang kanilang sinubukan. Ang resulta, hindi agad nasusunog ang stockings. Nagkaroon lang ng maliit na butas kung saan ay direktang tinutok ang apoy. Samantala sa social media site na Douban, isang user na gumagamit ng account na How To in Chinese words na ibig sabihin ay Curious Experiment Lab, ay nagsagawa rin ng sariling experiment. Gumamit sila ng manikin na may suot ng kaparehong damit na sinasabing suot ni Tang, coat, stockings at palda. Gumamit sila ng lighter at binuhusan pa ng alak ang coat para gayahin ang sinasabing aksidente kung saan ay natapon ang likido ng lighter. Ang resulta, hindi mabilis kumalat ang apoy. Malayo ito sa sinasabi na opisyal na kwento. Nasunog ang manikin, oo, pero mabagal. May maraming oras pa para tumugon at humingi ng tulong, uapakan at patay ng apoy bago ito maging malubha. Hindi talaga nagtutugma ang mga numero. Kung ang apoy nagsimula sa kanyang coat, bakit hindi niya nagamit ang makapal at mabigat na coat na yon para patayin ang apoy bago ito kumalat sa buong katawan niya? Maliban na lang kung hindi talaga maliit ang apoy.
Maliban na lang kung may isang bagay na nagpabilis ng pagkalat nito ng hindi normal at ng hindi tama. Mabilis kumalat ang mga alternatibong teorya, kasing bilis ng pagkalat ng unang balita. May mga article na lumabas online na kwini-kwestiyon ng opisyal na kwento. Ngunit may kakaiba, marami sa mga article na yon ay mabilis na binura ilang sandali lang matapos ma-post. Ang biglang pagkawala ng mga balita ay lalo na nagpalakas ng hinala ng mga tao. Kung aksidente lang talaga, bakit parang sobrang sabik ang ilan na linisin ng internet? Dahil sa lumalalang chismis at haka-haka, naglabas ng isa pang pahayag ang management ng SNH48. Sa pagkakataong ito, direkta nilang sinabi na ang mga kumakalat na teorya ay peking balita at mapanlin lang. Sinasabihan nila ang publiko na huwag maniwala sa mga spekulasyon. At di nagtagal, may mga saksi nang nagsimulang magsalita. Noong March 5, isang Weibo user na may pangalang Chufang Zitan ang nag-post na isang nakakagulat na pahayag. Naglagay siya ng GIF ng insidente at sinabing alam niya ang totoong nangyari. Ayon sa kanyang post, may dalang bote ng kerosene ang kasama ng babae ni Tang papunta sa cafe. Sinasabi na ang kerosene ay panakot lang sana, pero lumala ang sitwasyon at nawala ng kontrol. Tinatanong ng post kung bakit hindi tinulungan ng kasama si Tang habang nasusunog siya. Bakit nakaupo lang siya habang sumisigaw si Tang sa sakit? Mabilis kumalat ang teoryang ito. Para sa marami, mas may sense ito kaysa sa opisyal na kwento. Ang kerosene ang siyang makakapagpaliwanag kung bakit sobrang bilis at lakas ng apoy. Pero noong March 8, pinalitan ng user ang kanyang username at nag-post ng paghingi ng paumanhin. Sinasabing nagpakalat siya ng maling balita. Pero hindi lang siya ang nagsalita. Noong March 6, may isang saksi na lumantad sa publiko. Tawagin na lang natin siyang si Witness A. Ayon kay Witness A, kumakain siya sa cafe nung gabing yon at nakita niya ang lahat. Sinabi niya na bago ang insidente, umiiyak si Tang at maingay ang pag-iyak nito at biglang nagkakagulo. Pagkatapos nakita raw niya ang kasamang babae na sinasadyang magbuhos ng isang likido na parang langis sa buong katawan ni Tang. Pagkatapos, siniliban umano ng kasama ang damit ni Tang. Agad na nilamon ng apoy ang kanyang katawan at malinaw ang sinabi ng Witness A na hindi ito aksidente. Sinasadya ang mga galaw ng kasama niya. May isa pang saksi na nagpatunay sa kwento at sinabi niya na nasunog si Tang sa loob lang ng 1 segundo. Ang ganitong biglaan at mabilis na pagliyab ay mangangailangan ng maraming pagliyab, higit na mas marami kaysa sa maaring tumapon mula sa isang lighter. At narito ang detalyeng bumabagabag sa maraming tao. Habang si Tang ay nagpupumiglas, sumisigaw at nasusunog ng buhay, ang kasama raw niya ay nakaupo lamang, hindi tumulong, hindi tumawag ng saklolo at nanunood lang. May isang GIF na kumalat online na tila sumusuporta sa pahayag na ito. Sa video makikita ang 2 taong nakatayo malapit sa hagdan habang nilalamon ng apoy si Tang. Hindi sila gumalaw para tumulong, nakatayo lang sila roon at kung totoo ang mga testimonya na ito, hindi ito aksidente kundi tangkang pagpatay. Pero hindi lahat ay naniniwala sa mga saksi. May mga post na kumalat sa online na nagsasabing peke raw ang mga testimonya, gawa-gawa lang para magpasiklab ng gulo. Dahil sa magkakasalungat na kwento at sa mga article na biglang nawawala, naging mahirap malaman kung ano ang totoo. Kaya ang tanong, sinong babaeng kasama ni Tang na pumasok sa cafe nung gabing yon? Sa loob ng ilang linggo, misteryo ang kanyang identity. Hindi siya lumantad, hindi siya nagsalita sa publiko, at hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ang katahimikan na yon ay lalo lang nagpalakas ng hinala. Pagkatapos ay may dumating na malaking revelasyon. Isang Timee user na may pangalang Hey Sanlin 48 ang nagsabing isa siyang SNH48 trainee. Siya ay nagpost ng impormasyon na nang aangking kilala niya raw ang misteryosong kasama. Ayon sa post, ang babae raw ay isang T na isang Chinese slang para sa butch lesbian. Tinuro ng post sa isang social media account na ang pangalan ay BK Gangban Rukshan. Dito na kumilos ang mga netizen. Sinundan nila ang account at natuntun ito sa isang Instagram handle na Elliot Boring. At sa Instagram na yon, may nakita silang maraming litrato, mga litrato ni Tang. Humantong ang pagsisiyasat sa isang pangalang Xian Yan Xuan. Hindi raw basta fan lang si Xian.
Isa raw siya sa pinakaaktibong fan sa fans club ni Tang, isang taong gumastos ng maraming oras at pera para suportahan ang idol. Isang taong nagkaroon ng direktang access kay Tang at dito mas lalong dumilim ang kwento. Ayon sa mga paratang, bumili raw si Sean na isang maliit na bote ng maputlang dilaw na likido bago mangyaring insidente. At ayon pa sa post, ang ama ni Sean ay isang director sa auditing office ng Shanghai Public Security Bureau. Ibig sabihin may koneksyon siya, may proteksyon at kung totoo ang lahat ng ito, magiging malinaw ang lahat. Bakit tumigil ang investigasyon? Bakit idiniklarang aksidente ang kaso? Bakit walang sinampahan ng kaso at bakit hanggang ngayon ay walang nanagot? Pero noong March 8, parehong araw na humingi ng paumanhin ang unang nag-akusa sa Weibo, lumantad sa publiko si Sean. Itinanggi niya ang lahat at sinabi na hindi siya ang kasamang babae. Wala siya sa cafe nung gabing yon. Ayon sa kanya, lumabas lang siya para magsalita dahil mula March 7, hinaharas at binubuli na siya sa online. Dahil sa mistaken identity, naging imperno raw ang kanyang buhay. Kaya ang tanong, nagsasabi ba siya ng totoo? O maling tao ang tinarget ng mga netizen? At hindi lang si Sean ang nadamay sa paghahanap sa misteryosong kasama. Lumala pa ang gulo hanggang sa ibang miyembro ng SNH48. Si Shu na isa sa pinakakilalang miyembro ng grupo ay napagkamalang kakilala ni Tang dahil lang sa isang typo sa Weibo. Walang basehan ng paratang pero ipinakita nito kung gaano kadesperado ang mga tao na makahanap ng sagot. Hindi kailanman nakilala sa publiko ang misteryosong kasama at walang napuntahan ang investigasyon. Habang mas lalong naghuhukay ang mga tao, may isa pang teorya ang kumalat. Isang teorya ang tila pinagdugtong-dugtong ang lahat. Si Tang at ang kanyang top fan ang sinasabing misteryosong kasama ay may romantic relationship umano. Sinasabi rin na pareho silang lesbian. Pero si Tang ay umano'y nagkagusto sa ibang tao. Para raw sa top fan, iyon na isang pagtataksil. Yun daw ang pinagmula ng pagtatalo sa cafe. Yun ang dahilan kung bakit lumala ang sitwasyon. Isang away ng magkasintahan na nauwi sa kakilakilabot na trahedya. Pero tulad ng iba, haka-haka lang din ito. Walang napatunayan, walang opisyal na kumpirmasyon at pagsapit ng kalagitnaan ng March, tuluyan ang natigil ang kaso. Pinanindigan ng mga pulis na aksidente ang nangyari dahil walang suspect at walang inaresto. Walang karagdagang investigasyon. Isa na lang itong kwento na isang batang babae na may 80% na paso sa katawan na nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Inamin pa ng mga pulis na nakatigil ang investigasyon. Hindi raw sila makapagpatuloy hanggat hindi pa nakakalabas si Tang sa ICU at nakakapagsalita para sa sarili niya. Habang tumatagal, patuloy na sumasailalim si Tang sa mga operasyon. Noong March 22, natapos niya ang ikalawang malaking operasyon at sa pagkakataong ito ay ang kanyang mga binti. Noong March 24, sumailalim siya sa ikatlong skin transplant sa mukha. Ayon sa mga opisyal ng ospital, noong April 2, malungkot ang naging prognosis. Sinabi nila na mahirap na kahit ang normal na pamumuhay. Mas lalo na ang pagbabalik sa mundo ng entertainment. Malubha ang pinsala sa kanyang paningin. At sa wakas noong May 19, 80 days matapos ang insidente, nakalabas na si Tang sa ICU. Matapos ang operasyon sa kanyang vocal cords, nakapagsalita siya muli sa unang pagkakataon. Nag-record siya ng isang mensahe para pasalamatan ang kanyang mga fans sa lahat ng suporta at pagmamahal. Noong January 2017, matapos ang halos isang taon ng sunod-sunod na operasyon at skin grafts rehabilitation, nakalabas na siya ng ospital. Pero hindi tumigil ang mga fans. Patuloy sila naghanap ng sagot. Sobrang dami ng hindi nagtutugma para basta nilang ipagsawalang bahala. Ang mga eksperimentong kumwestiyon sa opisyal na kwento ng mga pulis. Ang mga salaysay ng saksi, ang science ng apoy at mga pagliyab, ang CCTV blind spot na sobrang sakto, ang kasamang hindi kailanman lumantad, ang mga artikulong biglang binura. Sa kabila ng lahat ng ito, walang nangyari. At pagkatapos noong September 23, 2017, si Tang mismo ang naglabas ng pahayag. Sinabi niya na siya mismo ang aksidente ay nagsunog sa kanyang sarili. Hiniling niya sa kanyang mga fans na huwag nang mag-alala at hayaan na ito na itigil na ang pagngungusisa. Malinaw ang mensahe na tama na.
Itigil ang investigasyon at itigil ang mga tanong, mag-move on na lamang daw. Tinanggap yon ng kanyang mga fans at marami ang umatras at tinanggap na lamang na aksidente ang nangyari, kahit na may mga pagdududang nananatili sa kanilang mga puso. Pero talaga bang sarili niyang desisyon yon o may pressure mula sa kung saan, mula sa isang tao o grupo para tuluyan ang mawala ang lahat? Ang natigil na investigasyon ang pagdedeklara na aksidente raw ito, ang pananahimik ni Tang at kung bakit napakahirap tukuyin ang kasama niya, lahat ng ito ay nakakapagtaka. Lalo na kung iisipin na ang idol fandom ay napaka-close. Ang mga top fan ay magkakakilala. Alam nila kung sino ang may pera, kung sino ang may koneksyon, at kung sino ang may impluwensya. Kung ang kasama ay gumagamit ng ibang apelido hiwalay sa makapangyarihang ama niya, madali siyang makapagtago sa lahat. Maaring hindi na natin kailanman malalaman ang buong katotohanan. Hindi na bumalik si Tang sa SNH 48. Noong September 4, 2020, opisyal na tinapos ang kanyang kontrata. Isang tahimik na pag-alis makalipas sa ilang taon matapos masira ang pangarap niyang maging bituin. Ang pangarap niyang tumayo sa entablado at magningning para sa kanyang mga fans ay namatay noong March 2016. Pero nabuhay siya. Matapos ang maraming operasyon at matagal na rehabilitasyon, nakagawa siya ng kahangahangang pagbangon. Nakakagalaw na siya muli, nakakapagsalita na ulit. Ang kalagayan ng kanyang paningin ay hindi pa rin malinaw hanggang sa ngayon. Sa mga sumunod na taon, nakita siya nakikipagkita sa dating mga miyembro ng team. Siya at si Zhao Yui na dati niyang ka-roommate ay nanatiling magkaibigan. Isang munting aliw ang malaman na hindi siya nakalimutan ng kanyang mga kaibigan. Si Tang ay namumuhay na ngayon bilang private citizen, malayo sa liwanag ng entabladong minsan niyang pinangarap. Mapait at matamis ang sitwasyon, pero buhay siya. Nakabawi siya at kahit sa pisikal lang, pero ang katarungan ay hindi kailanman dumating. Walang naaresto at walang sinampahan ng kaso. Ang insidente ay opisyal na nakatala pa rin bilang aksidente. Isang batang babae raw na walang ingat na naglaro ng lighter at aksidenteng sinunog ang sarili. At sa kung saan man ang taong posibleng gumawa nito sa kanya ay malayang namumuhay sa ngayon. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!